Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin. Gusto nilang magpakasundalo. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po. 41 Forbes po. Ay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Pong Saldi. Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Mainit ang usapan ngayon sa social media dahil sa isang pasabog na revelasyon na direktang tumatama sa pinakamataas na liderato ng ating bansa. May 18 dating miyembro ng Philippine Marines ang lumutang para magbigay ng kanilang mga sinumpaang salaysay tungkol sa mga maleta ng pera na kanila umanong inihatid sa iba't ibang mahahalagang lugar. Ang mga sundalong ito ay hindi lang basta mga tauhan, kundi sila ang nagsilbing security personnel ni dating Congressman Zaldico noong siya ay nasa pwesto pa. Sa kanilang paglantad, idinawit nila ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Speaker Martin Romualdez sa isang sistema ng palitan ng pera na tila sa pelikula mo lang mapapanood. Pero ang tanong na nagpapagulo sa isip ng madla ay ito: sapat na nga ba ang testimonya ng mga retiradong sundalong ito para mauwi sa isang malaking kaso laban sa administrasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Huwag nating balewalain ang bigat ng sinasabi ng mga dating Marines na ito dahil hindi biro ang pumasok sa ganitong uri ng kontrobersya. Ayon sa kanilang mga pahayag, naging bahagi sila ng mga operasyon kung saan naglalabas at nagpapasok sila ng mga maleta na naglalaman ng bilyon-bilyong piso. Sa katunayan, binanggit sa kanilang affidavit na umabot sa mahigit 800 bilyong piso ang halaga na nakapaloob sa mga nasabing kargamento. Ang mga perang ito ay dinala raw nila sa iba't ibang bahay na pagmamay-ari ng pamilya Marcos gaya ng kanilang tirahan sa Ilocos Norte, sa Aguado Street na malapit lamang sa Malacanang, at pati na sa kanilang bahay sa Forbes Park sa Makati. Isipin ninyo ang ganito kalaking halaga na dinadala sa mga pribadong tirahan nang walang malinaw na paliwanag kung saan ito galing o para saan ito gagamitin. Hindi lang ang Pangulo ang nadamay sa kwento dahil kasama rin sa listahan nila si Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga saksi, ang perang ito ay hindi lang basta itinatago kundi ginagamit din umano para sa mga politikal na galaw sa loob ng Kongreso. Isiniwalat nila na may mga mambabatas o mga kongresista na hinatiran din ng mga katulad na maleta ng pera kapalit ng kanilang suporta. Partikular na binanggit ang usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinasabing ang perang ito ang nagsilbing pabuya para sa mga pipirma at susuporta sa pagpapatalsik sa Vice-Presidente. Kung totoo ang mga alegasyong ito, ibig sabihin ay ginagamit ang kaban ng bayan o ang hindi maipaliwanag na yaman para diktahan ang takbo ng hustisya at politika sa ating bansa. Sabi ni Master Sergeant Orlia na isa sa mga matatapang na tumayo para sa grupong ito, alam nilang mapanganib ang kanilang ginagawa. Pero para sa kanila, ito na ang huling laban na dapat nilang harapin bilang mga sundalo ng bayan. Naniniwala sila na kailangang malaman ng publiko ang katotohanan dahil ang pinag-uusapan dito ay trilyong pisong pondo na dapat sana ay napupunta sa mga serbisyo para sa mahihirap. Sa halip na mapunta sa mga ospital o kalsada, tila napupunta lamang ito sa bulsa ng mga makapangyarihang tao sa gobyerno. Hindi natin pwedeng asahan ang mga kasalukuyang opisyal na mag-imbestiga sa sarili nila. Kaya ang paglantad ng mga saksi na ito ang nagsisilbing mitya para magising ang sambayanan. Hindi lang rin basta kwento ng delivery ang dala ng mga dating sundalong ito
dahil mas malalim pa ang ugat ng anomalyang kanilang ibinubunyag. Ayon sa kanilang mga testimonya, ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung walang basbas mula sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Direktang itinuro ni na Master Sergeant Orlea at ng kanyang mga kasamahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang siyang mastermind sa likod ng malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sinabi nila na hindi gagalaw sina Speaker Martin Romualdez o si dating Congressman Zaldi Co kung wala itong pahintulot mula sa palasyo. Napakahirap daw kasing paniwalaan na tumatanggap ang Pangulo ng mga maletang puno ng pera nang hindi niya itinatanong kung saan ito galing o para saan ito gagamitin. Bilang pinuno ng bansa at tagapagpatupad ng batas, tungkulin niyang malaman ang pinagmulan ng bawat pisong pumapasok sa kanyang mga tahanan. Base sa paliwanag ni Attorney Levito Baligod na isang kilalang tagapagtanggol laban sa korupsyon, ang mga sinumpaang salaysay ng mga Marines ay naglalaman ng mga detalyeng hindi mo aakalain. Mula noong Setyembre ng taong 2022 hanggang sa kalagitnaan ng taong 2025, naging regular daw ang delivery ng mga maletang ito. Isipin ninyo, 3 hanggang 4 na beses kada linggo silang naghahatid ng pera sa mga bahay ni Marcos sa Ilocos Norte, sa Aguado Street sa Maynila at sa Forbes Park. Sa bawat biyahe, hindi lang 1 o 2 maleta ang dala nila dahil minsan ay umaabot pa ito ng 52 maleta sa loob ng 1 linggo. Ayon sa mga saksi, noong nagpunta sila sa Ilocos kasama si Zaldi Co, 5 maleta ng pera ang direkta nilang ipinasok sa mismong bahay ng Pangulo. Ang nakakagulat pa rito ay ang kabuuang halaga na pinag-uusapan na umabot na raw sa mahigit 800 bilyong piso. Kung ikukumpara natin ito sa mga nakaraang iskandalo sa bansa gaya ng kay Janet Lim Napoles, hamak na mas malaki ito dahil ang bilyon-bilyon ay tila nagiging trilyon na kung susumahin ang lahat ng nakaw na yaman. Pero may isa pang mas matinding revelasyon na nakapaloob sa affidavit ng mga sundalo na tiyak na yayanig sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ito ay tungkol sa operasyon ng International Criminal Court o ICC dito sa ating bayan. Isiniwalat ng mga saksi na bago matapos ang taong 2023, may utos umano sa kanila na magpapalit ng pera na nagkakahalaga ng $2 milyong para sa mga investigador ng ICC. Sinasabing ang mga investigador na ito ay naging bahagi ng isang maruming laro kung saan sila ay binabayaran o sinusuhulan ng mga taong kalaban ng mga Marcos para paboran ang kanilang panig. Kung mapapatunayan ito na ang magiging pinakamalaking katibayan na ang ICC ay isang institusyon na madaling impluwensyahan ng pera at politika. Ang personal na kaalaman ng mga Marines na ito tungkol sa pagpapalit ng dolyar para sa mga dayuhang investigador ang magsisilbing bomba na sisira sa kredibilidad ng anumang investigasyon laban sa ating mga opisyal. Dahil sa bigat ng mga akusasyong ito, hindi lang rin sa loob ng Pilipinas balak kumilos ng grupo ni na Master Sergeant Orlea. Ang plano nila ngayon ay ipadala ang kopya ng kanilang mga reklamo at sinumpa ang salaysay sa iba't ibang embahada ng mga bansang miyembro ng ICC. Gusto nilang malaman ng buong mundo ang tunay na nangyayari sa likod ng mga pinto dito sa ating bansa. Pagkatapos nito, diretso rin sila sa Office of the Ombudsman para formal na isampa ang reklamo laban sa mga investigador ng ICC na pumasok sa Pilipinas. Layunin nilang ipakita na maging ang mga dayuhang institusyon na dapat sana ay nagbibigay ng hustisya ay nadadamay na rin sa maruming laro ng pera at kapangyarihan. Ito ay isang matapang na hakbang dahil binabangga nila ang mga dambuhalang pangalan sa gobyerno at maging sa labas ng bansa. Ngunit ang mas nakakalulang detalye sa kanilang paglantad ay ang tungkol sa mga townhouse units 8 at 9 sa Manila Polo Club sa Forbes Park. Dito raw naganap ang isa sa pinakamalaking paglabas ng pera na nasaksihan ng mga dating sundalong ito. Ayon sa kanilang salaysay, hindi lang 1 o 2 maleta ang dinala sa nasabing lugar, kundi parang walang katapusang hatiran ang nangyari. May 3 van na puno ng pera ang pabalik-balik sa pag-deliver sa mga townhouse na ito. Sa bawat pagbukas ng pinto ng mga sasakyang ito,
Bitbit ang mga maletang naglalaman ng bilyon-bilyon na pinaniniwala ang gagamitin para sa pansariling agenda ng mga nasa pwesto. Ang mga townhouse na ito ang naging sentro ng operasyon kung saan ang pera ng bayan ay tila ginagawa na lang barya para ipamigay sa mga kakampi. Kinumpirma rin ng mga dating Marines na ang mga perang dinala sa Forbes Park ay may kinalaman sa mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadetalye sa kanilang affidavit kung paano naging mabilis ang palitan ng pabor kapalit ng mga maletang ito. Sa madaling salita, ang bawat pirma raw na kailangan para mapatalsik ang vice-presidente ay may katumbas na halaga na galing sa kaban ng bayan. Ito ang dahilan kung bakit kampante ang ilang mga mambabatas sa kanilang mga hakbang dahil alam nilang may suportang pinansyal na naghihintay sa kanila. Napakasakit isipin na habang ang ordinaryong Pilipino ay nagtitiyaga sa maliit na sahod, ang mga opisyal na pinagkatiwalaan natin ay nagpapakasasa sa bilyon-bilyong pisong nakatago lang sa loob ng mga maleta. Sa pagtatapos ng usaping ito, malinaw na hindi lang ito simpleng away sa politika kundi isang malalim na krisis sa ating moralidad bilang isang bansa. Ang tapang na ipinakita ng 18 dating Marines ay isang hamon sa ating lahat na huwag basta maniwala sa mga nababasa o naririnig natin sa balita. Sila ang mga taong dating humahawak ng baril para protektahan tayo. Pero ngayon, ang katotohanan na ang kanilang sandata para gisingin ang sambayanan. Habang patuloy na lumalabas ang mga detalye tungkol sa mga van at maletang ito, lalong nagiging mahirap para sa mga nasasangkot na itanggi ang mga paratang. Ang tanong ngayon, hanggang kailan kaya mananatiling tahimik ang publiko sa harap ng ganitong kalaking anomalya? Kayo mga kaalam, ano ang pakiramdam nyo sa balitang ito? Kung kayo ang tatanungin, sapat na ba ang mga testimonya ng mga sundalong ito para mapatunayan na may malawakang pagnanakaw na nagaganap? Sa tingin nyo ba ay may pag-asa pa tayong mabawi ang perang ninakaw umano mula sa atin? O hanggang dito na lang ba ang sigaw para sa hustisya? Napakahalaga ng inyong boses sa laban na ito dahil sa huli, tayo pa rin ang may huling salita sa kinabukasan ng ating bansa. Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba dahil ang inyong pananaw ang tunay na mahalaga sa bawat isyong ating tinatalakay at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.